Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at sa buong maghapon, tayo ingatan ng Panginoon. Ngayon po ay muli tayong magbulay-bulay ng kanyang salita. Doon po sa unang Korento 1:18, ang sabi po dito ay, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naligtas. Pinagpala na tayo sa buong maghapong ito ng kanyang salita. At ang title po nito, ang kapangyarihan ng cross. Sa panahon ngayon, marami ang nagtatanong, bakit kailangan pang mamatay si Jesus sa krus? Para sa iba, ito'y parang kahangalan, isang kabaliwan, kahinaan, at kabiguan. Ngunit para sa mga mananampalataya, ito ang pinakadakilang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng cross, tayo ay naligtas, napatawad at binigyan ng bagong buhay. Nais ko munang magbigay ng isang ilustrasyon o kwento patungkol dito. Isang batang lalaki ang nahulog sa isang balon. Walang ibang makababa, napakakitid at mapanganib. Ang ama niya ay may mahabang lubid at sinabing, ako na mismo ang bababa para iligtas ang anak ko. Ginawa niya ito kahit delikado. Naiyahaw niya ang kanyang anak, ngunit siya'y sugatan at halos mamatay. Yan ang ginawa sa atin. Bumaba siya mula sa langit, isinugal ang lahat upang tayo iligtas sa pamamagitan ng cross. Tingnan natin ang ilang mensahe doon sa talatang ating binasa. Sa 1 Corinthians 1 verse 18, letter A, ay sinabi, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Sa mata ng mundo, mas matimbang ang yaman, kapangyarihan, katalinuhan. Ang cross, isang sagisag ng kahinaan, kahihiyan. Pero ang hindi nila nakikita ay ang kabanalan sa likod ng sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon. Sabi ng Romans chapter 8 verse 6, sapagkat ang pag-iisip ng laman ay kamatayan. Ngunit ang pag-iisip ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Kapatid, kung tayo'y magpapadala sa pagtingin ng mundo, hindi natin mauunawaan ang cross. Pero kung tayo'y magpapakumbaba, makikita natin ang cross bilang biyaya sa sinumang sumasampalataya sa Kanya. Salamat, Panginoon, pagkat ang iyong sarili ay inihandog para sa amin upang maranasan ng bawat isa ang iyong sakripisyo ay sa ikatutubos ng bawat isa sa amin. Sa 1 Corinthians 1:18 letter B naman po ay sinasabi, ang cross ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Opo, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos
para sa ating mga naliligtas. Ang cross, ang paraan ng Diyos upang tayo iligtas mula sa kasalanan. Hindi ito pagkatalo. Ito ang tagumpay laban sa impyerno at kamatayan. Sabi nga ng Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ako nahihiya sa ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya sa Kanya. Kapatid, kapag iniisip mo na hindi ka karapat-dapat, alalahanin mo, may dugo na dumanak para sa iyo. May kapangyarihan ng krus upang baguhin ang sinuman. Kapatid, ang dugo na yun ay walang papantay pagkat siya lang ang karapat-dapat na maging handog para sa ating mga kasalanan. Isa pa, sa talatang ating nabasa, ang cross ay araw-araw na paanyaya sa pananampalataya. Hindi lang ito isang event noon. At katunayan, tuwing mahal na araw ay halos maraming mga palabas na nakikita tayo, sinakulo, penitensya, kung ano-ano pa. Marahil ito isang pag-alala nila o isang debosyon nila upang pakita sa Diyos na sila ay nagsisisi, nagtitika sa kanyang mga kasalanan. Hindi ang pagkamatay sa krus ng Diyos, ng Panginoon, ay hindi lang ito isang event noon. Ito'y araw-araw na paanyaya. Naniniwala ka, magsisi ka, bumalik ka. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sa isip, kundi sa buong buhay. Ang cross ay paalala na may Diyos na handang umako ng ating parusa kapalit ng ating buhay. Dapat tayong mapapako. Dapat tayo ang bugbugin. Pero ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang nagsakripisyo na tayo dapat ang bumuhat. Sabi ng Matthew 16 verse 24, kung ibig nino mang sumunod sa akin, tanggihan ninyo ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Kapatid, pasanin mo rin ang iyong cross. Ibig sabihin, isuko mo ang sarili mong kagustuhan at sundin ang Diyos araw-araw. Po, kailangan nating buhatin ang ating cross. Marami itong gusto na gawin ang ating sarili, pero kailangan nating magsakripisyo at buhatin at sumunod ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kapatid, sa mundo, ang krus ay kahinaan, pero sa mata ng Diyos, ito ang kapangyarihan ng kaligtasan. Sa palagay mo, ano ang tingin mo sa krus? Isang reliyosong simbolo lang ba? Isang tunay na kapangyarihang bumago sa buhay mo? Ilan lang po yan na pwede kong iwan ng mga tanong sa inyo. Kayo po nakababatid kung ano ang pagkaunawa ninyo sa krus. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat sa krus, salamat sa dugo ni Jesus na dumanak para sa aming kaligtasan. Salamat dahil kahit kami makasalanan, minahal mo pa rin kami. Patawarin mo kami kung minsan ay hindi namin naunawaan ang bigat ng sakripisyong iyong ginawa. Ngayon, binubuksan namin ang aming puso. Patuloy mo kaming baguhin
tulungan mo kaming pasanin ang aming cross araw-araw. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.